I want you to open your Bibles with me in Philippians chapter 4, verse number 13. Last Sunday po ay tinakal po natin year-end perspective. Year-end perspective. As we prepare ourselves for the coming year, we have learned the shortness of life that we should acknowledge. Maiksi ang buhay. The priority of life, we should accept. May plano po talaga ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. May parameter ang Diyos. Then the tragedy of life, we should accept. Oftentimes, we have to admit, may mga plano tayong hindi natin sinasama ang Panginoon. And when we fail, we ask ourselves, why? Well, the answer should be obvious. Because in the first place, we have excluded God in our plans. So we are doomed to fail. At ngayong umaga, I would like to bring a message entitled New Year Perspective. New Year Perspective. Philippians 4:13. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, I can do all things through Christ which strengtheneth me. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lahat ng bagay kaya ko sa pamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Lahat po tayo ay, or majority of people are making New Year's resolution during this time of the year. Ang New Year's resolution po, ito po yung, by the word resolution itself, ito yung magandang bagay na gusto mong, or nangyayari na sa buhay mo, na gusto mong ulitin uli. Gusto mong mangyari uli sa buhay mo. Halimbawa, many years ago, maganda yung katawan mo. Coca-Cola. Ngayon, naging Coca-Cola litro na. So gusto mong ibalik dun sa 12 ounce yung katawan mo. Kaya siya repeat, resolution. Gusto mo siyang mangyari uli. Yung mga lalaki naman, pag nagsasalamin, mga babae kasi kapag nagsalamin yan, yung mukha ang tinitingnan eh. Buho ang hinaayos, ang oras yan. Mga lalaki, mga muscle ang tinitingnan pag nagsasalamin. Ngayon yung muscle, lumilipat sa tiyan over time. Napansin nyo? Gusto nilang ibalik yon, yung pupunta sa braso yung muscle nila. Repeat, resolution. At halos lahat siguro ng tao ay mayroong mga New Year's resolution. Hindi ko alam kung applicable sa atin ng mga Kristiyano yun or hindi. I don't see anything wrong. Pero yung New Year's resolution ay good for 2 to 3 months lang. Hindi naman talaga nila nagagawa for the whole year. Last year, I made a resolution na matutulog na ako ng maaga. Dati kasi 12 or 1 o'clock ang tulog ko eh. Sabi ko, matutulog na ako ng maaga. At amazingly, nagawa ko yun. 10 o'clock, nakahiga na ako sa bed. After 1 month, naging 12 uli yun. Naging 1 o'clock uli. Sabi ko, hindi ko talaga siya magagawa. With so many things to do. Hindi ko alam, yung utak ko, gumagana siya kapag gabi. Kapag araw, parang floating siya. Pero kapag gabi, doon ako nakakapag-isip ng maayos. So, gabi akong nagtatrabaho. Ang tawag nila doon mga manananggal eh. Or Batman, yung panggabi lang. Pero lahat ng tao ay gumagawa ng New Year's resolution. Of course, with a good intention for our betterment, sa ikabubuti natin. Ngayon, sa taong ito, what is our goal to improve ourselves? Kailangan kasi mag-set tayo ng goal para improve natin ang ating sarili. Hindi yung floating ka lang kung ano yung nangyari sa'yo nung nakaraang taon, yun ang ine-expect mong mangyayari uli sa'yo itong taon na to. Nagiging redundant na lang yung buhay natin. Kapag walang improvement, parang nawawalan ng value yung buhay natin. Nawawalan ng saysay. Yung kakain ka 3 times a day, matutulog ka, then kinabukasan, you repeat the same routine. Ganun at ganun na lamang.
And people are craving for changes. Gusto nila ng pagbabago. Yung klase ng pagbabago na mag-i-improve yung sarili natin. You improve yourself, improvement sa pamilya mo, improvement sa community, improvement sa bahay marahil, improvement sa church, lahat iniisip natin ang mga yan. Ako, for some time lately, I've been thinking kung ano yung mga pwede kong i-improve. If I have done good last year, I want to do better this year. Ano yung pwede kong i-improve? Of course, yung gandang lalaki ko, di na ma-improve yan. Hindi, biro lang. No? Ano yung pwede kong improve sa aking sarili? Hindi na tayo babata. Hindi na tayo pwedeng mag-improve ng ganun. Patanda na tayo ng patanda. Iniisip ko din yung aking family. Ano yung pwede kong improve sa aking family? Sa tingin ko, parang over-improve yung pamilya ko eh. Then, sa church natin, ano yung pwede natin gawin sa taong ito sa church natin? Actually, marami akong gustong gawin sa church itong taon na to. Pinipigilan ko lang ang sarili ko kasi wawasakin din natin eh. Kaya tiis-tiis lang tayo kung as is tayo ngayon. Hindi muna tayo gagastos ng mga repairs, mga gagawin. As is muna tayo, hintayin natin yung biglaang bagsak ng gastos natin. Then, saka rin, may mga iniisip din ako na gagawin doon sa taong ito. In fact, may mga plano na kami na gagawin doon. Then, sa FIBC as a whole, yung management sa mga pastors, sa mga elders, at yung mga churches natin na kailangan ng attention. Iisip ko lahat ng mga ito na overwhelm ako, nalulula ako. And I asked the question, Lord, kaya ko ba lahat ng mga ito ako? Kahapon, dumating po kami, natapos yung choir, meron silang picnic dito. First time ko makakita ng picnic sa gabi. Picnic sila. Nandun ako nakaupo, kasama ko si Ching, habang sila abala na naghahanda ng pagkain nila. Pero hindi ako tumatayo, pinababayaan ko lamang sila. Parang yung naka-zone ako, alam niyo yun? Yung present ka pero parang absent ka. Nandun ako. Then sabi ko sa asawa ko, napagod ako, kakong ganon. So akala niya na sinasabi ko, napagod ako physically kasi puro biyahe. Then, pagkatapos sabi ko, napapagod na ako, kako. Yung feeling na gusto mong mag-disengage all of a sudden at magpahinga lang muna. Dahil napakarami mong kailangang gawin, napakarami mong kailangang harapin. And I asked the Lord, Lord, anong gagawin ko? And I went to the Word of God and He gave me this verse. Ang sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. There are tasks ahead of us that are seemingly impossible to accomplish. Na kung tayo ay magdidepende lang sa sarili natin, parang imposible talagang ma-accomplish. Pero kung magdidepende tayo sa biyaya ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, is anything too hard for the Lord? Wala, di ba? Ngayon, itong verse na to, parang mahirap siyang paniwalaan. I can do all things. Totoo ba na lahat ng bagay ay kaya nating gawin? Kasi yun ang sabi ng verse eh. I can do all things. There are two main problems in this verse. Number one, sabi ni Apostle Paul, I can. He is very confident with his statement. Kaya ko. Then second, yung sinabi niyang all things, and that is very broad. Alam po natin kung anong ibig sabihin ng verse na to. Pero pwede ba natin itong paniwalaan? Kaya ba natin gawin lahat ng bagay? Meron bang bagay na hindi natin kayang gawin? Pero, ang salita ng Panginoon ang nagsasabi mismo,
I can do all things. Kaya nating gawin. Ngayon, samahan niyo po ako sa mga sagot sa tanong na to. Can we believe this verse? May mga plano po kayo. May plano din ako. May mga goals kayo sa taong ito. May goals din ako sa taong ito. Ngayon, kaya ba nating ma-accomplish yung mga goals na yon? At least, yung short term na mga goal sa taong ito. Ano yung gusto nating ma-accomplish sa taong ito? At kapag nag-set tayo ng goal, it has to be specific. Somewhat specific. Kasi, kapag sinabi mong gusto kong maragdagan yung kita ko sa taong ito, pero hindi ka naging specific. Okay, sinagot ng Panginoon, pero ang nadagdag, piso lang. Kung dati 475 ang sahod mo, ginawang 476 ngayon. Are you happy with it? Kasi, that is accomplishment already. Kasi yun ang ginusto mo. Pero hindi ka naging specific. Gusto kong magbawas ng timbang. Kung dati 69 kilos ka, naging 68 kilos ka after 1 year. O, may nabawas. Mission accomplished ka pa rin. Pero, figure mo, walang nagbago. Kasi hindi naman masyadong mararamdaman kung 1 kilo lang ang mababawas sa'yo. Okay. Ngayon, this morning, I'm going to give you 4 answers. Pwede ba nating paniwalaan ang verse na to? Let me give you 4 answers to that question. And with the answer, I will also give you principles to think about these answers. Pero bago po natin isa-isain ng mga to, let me lay the ground sa inyo. There are different areas sa buhay natin na gusto nating ma-improve. Kung seryoso talaga tayo sa buhay natin. Kasi otherwise, kung we don't really care kung ano ang mangyayari sa atin sa taong ito, nawawala ng value yung buhay natin. Walang sense na mabuhay kung ang purpose mo lang ay kumain at mag-occupy ng space sa mundong ito. Kailangan meron kang mai-contribute, maging kapaki-pakinabang ka, maging fruitful ka, maging productive tayo. And for us to be productive sa taong ito, kailangang i-improve muna natin, una, ang sarili natin. Ano yung pwede kong i-improve sa aking sarili? Hindi lamang physically, pero emotionally and socially and even spiritually. Ano yung pwede nating i-improve? Let us set a goal. Kung meron kang gustong i-improve sa physics mo, ano yun? Yung gusto mong i-improve sa physics mo. Gusto kong pumuti sa taong ito. That is a goal and there's nothing wrong with it. Gusto kong umitim sa taong ito. That is a different goal. Pero I don't think merong gustong umitim dito. Meron ba? Baligtad tayo. Yung mga kano, gusto nila umitim. Tayo gusto natin pumuti. Pero alam nyo, golden ang kulay po natin eh. Hindi tayo maputi, hindi tayo maitim. Nasa gitna tayo. Perfect ang pagkaluto ng Panginoon sa atin. Hindi undercook, hindi overcook. Kaya huwag nyo nang pangaraping pumuti. Perfect ang kulay natin. Amen? Masatisfied tayo kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin. Okay? So, that's only example sa physics natin. Then, sa ating being, welfare natin as a whole, sarili natin. Ano yung gusto mong ma-improve sa'yo? Dati, hindi ako ngumingiti. Ngayon, ngingiti na ako sa taong ito. Sige nga, ngiti nga tayo. Ayan. Parang walang gustong ngumiti. O baguhin natin. Dati ngumingiti ako, hindi na ako ngingiti sa taong ito. Pwede ba yon? Parang kahirap ata eh. Kung ano yung mannerism mo, kung ano yung characteristic mo, personality mo, yun talaga yung natural na lilitaw sa'yo. Dati, isolated ako. Hindi ko na-isolate yung sarili ko. Makiki-interact na ako. Makikihalubilo na ako. Dati, hindi ako maawit sa choir. Aawit na ako sa choir this year. So, these are examples of self-improvement. Then, hindi lamang sarili mo sa pamilya mo. Ano yung gusto mong ma-improve sa iyong pamilya? Magbibigay na ako ng quality time sa aking mga anak. Dati sa pagkainan ko lang sila nakakasama. Ngayon, outside
yung kainan, I will spend quality time with them. Mamamasyal na kami. Kakape na kami sa Starbucks. Mag-joyride kami. Or you spend quality time with your spouse. Magde-date na kayo. Na dati, wala sa schedule ninyo yun. Isasama nyo na sa schedule nyo. Magde-date na kayo at least once a week. Kahit tusok-tusok lang yung kakainin ninyo, at least nag-date kayo. Improvement sa pamilya. Then sa church, ano yung pwede kong improve sa taong ito sa church? We have 52 Sundays in a year. Na perfect kaya natin yung 52 Sundays na yun, na nasa church tayo. Regardless kung saang church tayo nag-church. Basta nakapag-church tayo, 52 times in a year. Or gusto mong idagdag ngayon yung prayer meeting. Hindi ako nagpe-prayer meeting dati, pero this year, i-google ko, mag-attend ako ng prayer meeting. Hindi ako nagmi-minister dati, pero ngayon, I will set a goal, magmi-minister ako. Aawit ako sa choir. O kaya, tutugtog ako. O kahit yung chime lang, kadaling gamitin yan. Example lang yun. Yan sa community, anong pwede mong i-contribute sa community? So, let us set goals. Ngayon, kapag nilista mo yung mga goals na yan for improvement, titignan mo lahat, ma-overwhelm ka. Then you will ask yourself, kaya ko ba to? Well, ang sabi ng Bible, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Pwede ba nating paniwalaan yan? Number 1, yes, you can if you want to. Kaya mo kung gugustuhin mo. And I would like to call this the principle of personal desire. Lahat ng bagay na gusto mong ma-accomplish sa iyong buhay, it has to start with a personal desire. Dapat gustuhin mo. Lahat ng bagay na ma-accomplish mo sa buhay ay magsisimula sa personal desire. Before the achievement comes the desire. Gustuhin mo muna dapat. Like for example, sa pag-aaral na lamang. May mga estudyanteng ayaw mag-aral. Maghahanap ng excuse yan para hindi na mag-aral. Nay, mahirap ang buhay, hihirapan kayong pag-aralin ako, titigil na ako, tutulungan ko na lang kayong magtrabaho. They will find excuse to stop studying. Sapagkat ayaw talaga nilang mag-aral. Kung pipilitin mo, naka-uniform yan, papasok, pero hindi naman pupunta sa school kung saan lang pupunta. After a year, hindi naman pala siya gagraduate dahil hindi nag-aral. In the first place, ayaw niyang mag-aral talaga. Kaya hindi niya ma-accomplish yun. Hindi niya matatapos yun. May mga estudyante naman na gustong mag-aral, pero hindi kayang pag-aralin ng magulang. They will not find an excuse, but they will find ways. Hahanap sila ng paraan para makapag-aral sila. Bakit? Kasi ginusto nila. Gusto nila. Meron silang personal desire and they will accomplish that. So anything we wanted to do for this year, kailangan gustuhin muna natin. It is the principle of personal desire. Number 2, dito na magiging komplikado. You can, if God wants you to. Kaya mo kung ito ang gusto ng Diyos sa'yo. Yung number 1, medyo madali pa yun eh. Kasi ikaw lang ang involved. Ikaw ang mamimili at magpapasya. Ito yung gusto kong gawin sa taong ito. Second question is, gusto din ba ito ng Diyos? I would like to call this the principle of divine direction. Na ang Panginoon ang siyang magbibigay ng direction sa atin. Magkaiba, minsan yung gusto mo sa gusto ng Diyos. Nakita nyo? Minsan kasi may mga ginagawa tayo sa buhay natin na tayo lang talagang may gusto. Pero hindi ito yung gusto ng Diyos para sa'yo. Pinipilit lang natin ang sarili natin. Last year po, nagkaroon po ng planning yung mga pastors sa Baguio. Pakyat kami doon. Pero ilang mga pastors nagmotor. Nagmotor po kami. Ngayon yung motor ni Pastor Prosy ay
Napakabigat. Kinabukasan, nag-lunch po kami sa labas. Pinapark yung motor niya sa basement. Bumaba siya sa motor dahil masikip. Minamaniobra namin. Dahil mabigat yon, bumaba siya, hinahawakan niya sa isang side. Dito yung manibela, dito yung upuan. Ako naman, nasa kabilang side, hinahawakan ko rin siya. Tinutulungan ko siya para hindi matumba. Ngayon, dahil natatakot siyang matumba yung motor, tinutulak niyang ganon. Baka madaganan siya. Ako naman nasa kabila, tinutulak ko din. Alam niyo ba kung gano'ng kahirap yon? Nagtutulakan kami, baka matumba sa akin. Tinutulak din niya, baka matumba sa kanya. Ganoon kahirap yung struggle kapag may ginagawa ka sa buhay mo na ikaw lang ang may gusto, ang Diyos, hindi ito yung gusto niya para sa'yo. Although hindi ka naman pipilitin ng Panginoon. Pababayaan ka ng Diyos na gawin yung gusto mo. But you will reap the consequences kapag hindi mo sinama ang Diyos sa mga plano mo. Ngayon, papaano nating malalaman kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin? That is a different topic na pag-aaralan po natin next Sunday. How to know the will of God. Meron po kasing kalooban ng Panginoon na very general na alam ng lahat ang sagot. Halimbawa, mag-church ba ako ngayong Sunday or hindi? Of course, alam ng lahat, kailangan mong mag-church dahil yun ang tama. Di ba? Yung kapitbahay mo, kaaway mo, hindi kayo magkasundo, papatayin ko na kaya to? O hindi? Alam ng lahat, hindi mo siya kailangan patayin. That's a general rule. Dahil mali yun. Okay? Ngayon, meron namang mga kalooban ng Diyos na ikaw lang ang makakasagot. Hindi alam ng lahat ang sagot. Ikaw lang makakapag-decide. Yung naliligaw sa akin, sasagutin ko na kaya? Hindi alam ng lahat yung sagot doon. Ikaw lang ang makakasagot doon. At ano yung kalooban ng Panginoon sa iyo on that particular situations? So yan po ang pag-uusapan po natin next Sunday. So to answer the question, kaya ko ba? You can if God wants you to. Number 1, gusto mo. And number 2, gusto din ito ng Diyos. So kasama mo na siya. Dalawa na kayo may gusto. Sa palagay nyo ba, mahirap pa rin gawin ang isang bagay sa taong ito? Kung gusto mo at pagkatapos ito rin ang gusto ng Panginoon, which will take us to point number 3. You can if you rely on Jesus Christ. And I will call this the principle of divine enablement. Ang Panginoon ang siyang magbibigay sa iyo ng lakas para ma-accomplish mo ang iyong gustong ma-accomplish. Kung ano yung gusto mong magawa, ang Panginoon siyang magbibigay sa iyo ng lakas. Hindi ba naranasan natin yung hindi ka pa nagsisimula sa isang trabaho, parang pagod ka na? Hindi po nagsisimula, napapagod ka na. Sino nang nakaranas yan? Yung mga nanay, hindi nyo naranasan yan? Yung labada day, hindi ka pa nagsisimula, napapagod ka na kasi nakita mo gabundok. Wala ka pang ginagawa no na, napapagod ka na. Okay? Yung mga binata dito tsaka mga dalaga, pag nagtrabaho kayo, nag-apply kayo ng trabaho, yung may sahod, hindi yung nagtrabaho sa bahay, sa labas. Trabaho kayo, may sahod. Nakaaway mo yung katrabaho mo, resign. Apply uli. Hindi mo kasundo yung boss, resign. Apply uli. Hindi ka kontento sa sahod, resign. Apply uli. Wala kang makuha ng trabaho, tambay muna. Okay lang na ginagawa mo yun. Bakit? Kasi walang obligasyon. Walang responsibilidad. Pero kapag may mga pamilya ka ng pinapakain, kahit hindi mo kasundo yung boss, kahit maliit ang sahod, kahit toxic yung mga katrabaho mo, nagpapatuloy ka pa rin. Bakit? Kasi yung lakas mo, kinukuha mo sa iyong pamilya. Sila yung nagmamotivate sa iyo na maghanap buhay. Ngayon, pagdating sa mga goal setting natin sa taong ito, ang lakas natin ay manggagaling sa Panginoon. I can do all things through Christ. Ang Panginoon nang siyang magpapalakas sa atin para ma-accomplish natin anuman yung goals na iset natin sa taong ito.
Number 1, dapat gusto mo. Number 2, ito din ang gusto ng Diyos para sa'yo. Then number 3, ang Panginoon siyang magbibigay sa'yo ng kakayahan, ng lakas. Let me give you an example. Nag-decide ka na, okay, self-improvement. Paliliitin ko yung tiyan ko sa taong ito. Kaya yon? Pag malaki na yung tiyan mo, that's fatty liver. Okay? Tama ba yun, Doc? Fatty liver ba kapag malaking tiyan? Okay. Ngayon, personal goal, palilitin ko yung tiyan ko. Maraming Christmas party, kainan yan. May Pasko, Noche Buena, kain na naman. May New Year, kain na naman. May mga retreat, kain na naman. Sige, patapusin ko lang itong mga okasyon na to. Pagkatapos nito, magda-diet na ako. Okay? So natapos yung mga Christmas party, natapos yung Pasko, natapos yung bagong taon, natapos na lahat ng mga road trip at saka mga retreat. Pastor, na-invite po kayo sa isang kasal. Magkakasal daw po kayo. Okay. Kain na naman. Pastor, si kapatid ng ganito, may birthday daw. Kain na naman. Pastor, may dedication po dito. Kain na naman. Pastor, anniversary po ng church. Kahit natapos ang taon, nakapag-diet ka ba? Hindi. It is only a wishful thinking. Pero kung ang lakas natin ay manggagaling sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, walang imposible sa akin. Is anything too hard for the Lord? The divine enablement ng Panginoon. May mga pagkakataon kasi na magdidepende tayo dun sa positive thinking na sinasabi nila. Na lahat ng gustuin mo sa buhay, basta inisip mo, mangyayari. Alam nyo, hindi po ako naniniwala dun eh. Marami nagsasabi na ganun sa TV. Pero hindi ako naniniwala doon. Okay. Iisipin ko na kaya kong languyin mula dito hanggang Amerika. Tatawirin ko yung Atlantic Ocean. Hanggang sa aking pagtulog, iisipin ko yun. Kaya ko. Sa palagay niyo ba magagawa ko yun? Sa pangpang pa lang, lalapain na ako ng mga pating. Kasi masarap ako eh. Hindi ko magagawa yun, yung wishful thinking na yun, yung positive thinking. It has to depend on the Lord. Kasi unang-una, ayoko na lumangoy. Pangalawa, yun may gusto ng Panginoon sa akin. That's very impractical. Then pangatlo, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng kakayahan sapagkat in the first place, hindi yun ang kalooban niya sa'yo. So you have to desire it first, tapos ito rin ang gusto ng Panginoon para sa'yo, then God will enable you. Ang Panginoon siya magbibigay ng kakayahan sa'yo. So naglalaro na ba ang mga isip natin ngayon? Kung ano ang gusto nating improvement sa taong ito. Gusto mo? Ito din ang kalooban ng Panginoon, then God will enable you. Number 4, you can. Itong pinakamahirap po sa lahat. If you start today, the principle of personal choice. Assuming you already made a plan, may goals ka na, ito yung mga gagawin ko, nilista mo. Everything will only be a piece of paper kung wala kang gagawing mga hakbang today para ma-achieve yun. Kailan ka magsisimula? Today. Not tomorrow. Hindi yung after ng mga occasion. Today. Ngayon pa lamang may mga ginagawa ka ng mga okasyon. Nagkaroon po ng camp ang mga young people po natin after Christmas, if you remember. Then pagkatapos ng camp nila, nag-road trip yung Kare. Pagkatapos ng road trip nila, nag-retreat yung mga instrumentalist natin dito sa Tibag. Ang susunod po dyan, retreat ng mga mentors natin. At ang gusto nila, Disneyland. Pagkatapos, susunod na isipin naman natin yung leaders retreat natin. Sabi ko, ako ang lugi dito, ako.
Kasi lahat ng mga retreat na to, sinasamahan ko, gumagastos ako. Pero sila, isang bagsak lang. Ano kaya kung minsanin na natin lahat ng retreat? Sama-sama na lahat. Pwede ba yon? Mga mentors, leaders, mentalists, workers, pati choir, sama na natin. Mag-retreat na tayo lahat. Nag-inquire po kami doon, yung isang building na gano'n. 50,000, isang tulog lang. Kaya ba nating magtapon ng 50,000, isang tulog lang yon? Parang sayang no? Malaki siya kasi marami. Kung yun ang goal natin, that's only an example, kung yun ang goal natin, isang malakihang retreat, then, ngayon pa lamang, dapat may gagawin na tayong hakbang para magawa natin yun. Ano yung gagawin nating hakbang para magawa natin yun? Lahat ng kasama sa retreat na yun, every month magko-contribute sila ng 100 pesos. Every month. Mabigat po ba yung 100 pesos? Hindi. Hindi mo nga mararamdaman yung 100 pesos. That's only 25 pesos a week. So magaan. 100 pesos every month. After 1 year, magkano ng pera mo? May 1,200 ka. Kung may dadagdag ka, konti na lang. Hindi yung pagdating ng retreat, nagkukumahog ka kung saan ka kukuha ng pambayad mo. Transportation, accommodation, at saka food. Ngayon pa lamang, may hakbang na tayong gagawin. Mag-iipon na tayo. I-appoint natin si Kuya Paul na iingat yaman natin. Every month, January, lahat ng kasama sa retreat magbibigay sa kanya ng tigwa 100 pesos. Kapag hindi ka nagbigay ng 100 pesos, it is an indication na hindi ka sasama sa retreat. Okay? So pag nagbigay ka, ipon siya. After 1 year, lahat tayo mayroong tigwa 1,200 pesos. Nagkataon na, Pastor, may reunion po kami, hindi ako makakasama. Alam niyo kung anong gagawin natin? Inisip ko na rin yun. Halimbawa, si Kuya Iros, may 1,200 na siya kay Kuya Paul. Hindi siya makakasama. Naisipan ni Brother Joe na mag-reunion sila sa Laguna. Ilan sila sa pamilya niya? Siya, si Gab, Sister Sally, Brother Joe, si Joshua. 5 sila. Magkano yun? 6,000. Ang sasabi ko kay Brother Joe, Happy New Year! Maraming salamat sa iyong contribution. Di ba maganda yan? Dahil may investment ka na, mapipilit na kang sumama. Alam nyo, nung pumunta ako sa Bolinao, kami dalawa ni Brother Marvin anong araw tayo pumunta doon? Tuesday. Lunes. Yung isang building doon, 15,000. Para ma-reserve yun, nag-deposit ako ng 3,000 pesos. Ngayon, tinanong ko itong mga to, nakapaningin na pa ba kayo? Ay, hindi pa po. Patay ka ako. Paano kapag 3 lang ang sasama? Nakapagbayad na ako ng reservation doon. Babayaran ko ng buo yung 15 pesos na yon. Kahit 3 lang ang sasama. Lugi ako, di ba? Pero, kung advance na tayong nakakapaghulog, may magagamit na tayong pang-deposito. Kung hindi ka sasama, maraming salamat. Happy New Year. Ganun lang. Di ba? Pwede ba natin gawin yon? Okay. Lahat ng sasama sa retreat, ayan si Kuya Paul. Magbayad kayo ng 100 pesos sa kanya for the month of January. Pag pumulya ka ng 1 buwan, ngayon pa lang, magpapasalamat na ako sa iyo. Ha? Siyempre, forfeited na yon. Kakainin namin yun sa sungayin. Ano? Alam nyo, may mga hindi natin dapat ipagwalang bahala to. We need to improve ourselves for this year. Kung gusto natin na magkaroon ng value ang sarili po natin.
I-evaluate natin ano yung ginawa ng Panginoon sa atin the past year at ano yung gusto nating mangyari nitong taon na to. I-improve natin ang sarili natin. Ako, marami po akong nilista na gusto kong i-improve sa aking sarili. Unang-una, hindi muna ako magmumotor. Improvement ba yon? Parang hindi, ano? Dadagdagan ko yung aking pagmumotor. Yun, agandang improvement yon. Let us make some self-improvement. Personal, sa pamilya, sa church, at sa community natin. Gawin po nating productive at fruitful yung sarili po natin. Let us make ourselves useful. Mag-isip tayo ng mga bagay na pwede nating gawin. Gusto mo, gusto ng Diyos, at ang Panginoon siyang magbibigay ng empowerment sa atin. At kailan natin ito gagawin? Today. Magsimula tayo ngayon. The best time to start is today. Kasi kung maghihintay ka, it will never happen. Ngayon na. Magsimula na tayo. Amen? Okay, yung last picture natin, Kuya Iros. Every Christmas, itong trend na to ay nagdadala po siya ng mga laruan sa kabilang village. Tatawid po siya ng isang malaking bundok, nasa kabila po yung isang village na dinadalhan niya ng mga toys para sa mga bata doon. Every year yan, every Christmas. Merong isang Christmas, nasira yung kanyang engine. So hindi na niya maitatawid yung mga laruan. Pero para maging masaya pa rin ang mga bata doon, naganap sila ng tren na ililipat yung mga cargo. Pero walang available na tren na kaya yung cargo niya. Pero merong isang tren na sa tingin ng marami, hindi kakayanin ng tren na to yung napakalaking cargo. Pero sabi ng kapitan, kakayanin namin. So wala silang choice dahil wala talagang may kaya, inilipat yung mga cargo sa tren niya. At lahat anxious na makita kung paano niyang aakyatin yung bundok na yon. So nagsimula siyang umandar, nag-pick up ng speed, bumili siya, pero nung paakyat na siya ng bundok, bumagal na siya. Pero sabi ng kapitan, kaya to, kaya to. Unti-unti nakakaakyat siya hanggang sa makarating siya sa summit, sa tuktok. Of course, yung pababa, madali na. To make the long story short, nakarating po siya sa village sa ipamigay po yung mga laruan. All because of the positive thinking of the captain. Kaya ko, kaya ko, kaya ko. Kasi, hindi mo malalaman kung kaya mo kung hindi mo susubukan. Hindi yung hindi ka pa nagsisimula, sumusuko ka na. Subukan mo muna. At kapag hindi mo talaga kaya, at least nalaman mong hindi mo kaya, sinubukan mo. Yun po yung kwento ng trend na to. From the elite engine. Who could? Na sa tingin ng marami, hindi niya kaya. Pero, nakayanan niya. Ngayon, ito ay kwento lang. Yung strength ng engine nang galing sa sarili niya. Dun sa makina niya, sa motor niya. From itself. Pero tayo ng mga mananampalataya, yung strength natin ang gagaling sa Panginoon. Outside source. Ang Panginoon ang siyang mag-i-enable sa atin anuman ang hangarin nating mangyari sa buhay. Basta alam natin, gusto natin ito yung gusto ng Panginoon, at ang Panginoon siyang mag-i-empower sa atin na magawa natin ng mga bagay na gusto nating mangyari sa atin sa taong ito. And we need to start today. Amen? Ang mahirap lang dito, ano yung kalooban ng Panginoon para sa akin, which pag-aaralan po natin next Sunday.